Ano yan? Malalim yung preno. Tapos kapag sobrang tagal na, para na sinasakal yung gulong. Gulong, naninikit ang tawag doon. Naninikit, Oo. Tapos, pag magpa-park ako, may tunog na whistle. ganon, yan. Giton. Tapos malakas sa gas. Siyempre, naninikit na yung natural yon. Malakas na sa gas siya. Kahit ibirit ko or pag nasa expressway, parang talaga sinasakal. Parang di talaga nakakahinga yung gulong. Tapos kahit mataas na yung RPM niya, mabagal pa rin siya. Mabagal pa rin. Dahil galing nga sa pigil eh. Ngayon ang natin yung nawawala naman. Yung observe natin kung nawawala. Kasi pag lumulubog dyan, may papalitan tayo sa pyesa. Sabi mo sa akin kapag lumubog yung preno mo yung lumubog siya, yung pedal. Yan malakas pa. Pero mamaya, yan medyo lumalalim na. Malalim na. Malalim na yan, sir. Pag matagal na, talagang malalim. Tapos pag sobrang tagal talaga, sinasakal na. Narinig niyo mga boss, yung problema ni customer. 4 na buwan niyang tiniis yan. Dito ako magsisimula sa brake pedal. Kung mapapansin niyo itong brake pedal niya, umaandar itong makina Matigas siya pag tinatapakan. Ayan yung isang problema na nakita ko. Dahil siguro sa reklamo ng customer na lumulubog itong brake pedal niya, kaya nag-adjust dito sa push rod. Ang gagawin ko dyan mga boss, gamit itong open wrench na number 14, luluwagan ko itong nut niya. Ibabalik ko sa dating adjustment itong push rod niya. O kaya sa adjustment na hindi siya maninikit. Alaga daw ito sa PMS. Kaya lang nung makita ko itong sasakyan, tinanong ko saan banda. Biro mo 4 na buwan mula nung pinagawa niya, talagang pabalik-balik lang siya, wala nangyayari. Hanggang sa ako pa yung napiling kulitin ni customer para gawin ko itong sasakyan niya. Naawa naman ako. Ito na ngayon, ginagawa ko na. Sabi nga nung magagaling, basic lang daw alam ko. Nakita ko to, basic lang. Ginawa ko na. Kita nyo naman, hindi na nagpabalik-balik pa si customer sa akin. Kalahating araw lang. Tapos ko yung 3 problema nito. Sabi nga, magtapat ka lang. May tutulong sa'yo sa taas. Tingnan nyo mga boss, nung in-adjust ko paiksi itong push rod dito sa brake pedal, lumambot na yung pedal niya. Alam niyo mga boss, hindi basta-basta ina-adjust yung push rod dito sa brake pedal. Ang symptoms niyan, kapag sumobra ka, maninikit yung gulong mo. Na ang resulta, pigil ang hatak at syempre, lalakas ka sa gas. At dahil okay na, higpitan ko na ulit itong nut niya dito sa push rod. Ilalak ko na yan mga boss, ibig kong sabihin. Check ko nga ulit mga boss, yun. 1-0. Tawagin kasi customer, siya naman yung mag-check para walang daya. Dapat malambot na siya pag tinapakan mo. Hindi, din mo, okay lang, din mo. Malambot na? Malambot na. Dahil okay na mga boss, meron na akong 1-0. Dito naman ako ngayon sa left side na gulong o sa driver side. Kasi meron daw ditong sumisipol. I-check ko yan kung saan nanggaling. After ko matanggal itong gulong, pa-start ko makina. Lagay mo sa drive. Ito may preno para umandar. Okay. Preno. Dahan-dahan lang ang tapak ng preno. Okay. Alam niyo mga boss, dahil sa ingay na yan, pinalitan itong brake pad niya. Ang problema, hindi nawala yung ingay, yung pera lang ang nawala. Siyempre naman, alaga sa PMS. Dahil ito na yung pangalawang problema niya, tatanggalin ko itong brake caliper gamit itong socket wrench number 14. Pag maluwag na yan mga boss, tatanggalin ko na itong 2 sliding pin bolt niya dito sa brake caliper. At dahil wala na yung 2 bolt, pwede ko nang tanggalin itong brake caliper niya. Tapos, isusunod kong tatanggalin naman yung 2 brake pad dito sa rotor disc. Kita nyo yung brake pad niya, ang kapal At saka kita nyo ang kinis ng brake pad Pero, ang diferensya niyan mga boss, tatanggalin ko muna itong isa pang brake pad niya dito sa brake caliper. Sinusungkit ko muna yan ng flat screw mga boss bago ko tanggalin ang kamay ko. Medyo masakit kasi sa daliri kapag matigas din niya kahit papano. Kaya sungkitin nyo na lang para matanggal nyo itong isa pang brake pad dito sa brake caliper. Tingnan nyo itong brake pad mga boss. Wala siyang gasgas Bago pa talaga original yan. Siyempre mahal. Dito na tayo ngayon sa problema. Pinahawak ko kay customer. Alam nyo yung gilid nitong rotor disc. Grabe yung kapal ng kalawang. Kita nyo naman, pinakapa ko pa yan kay customer para malaman niya kung ano pinanggalingan ng ingay. Siyempre naman, alagang PMS yan. Alam nyo mga boss, yung mga basher ko, ganyang klase yung gustong-gusto nilang tao Yung walang malasakit sa kapwa niya. Kasi ganyan din sila. Balik na ako sa trabaho mga boss. Pinaandar ko itong makina tapos ipalalagay ko yan sa drive. Tapos itong gilid ng rotor disc, lilihahin ko yan.
para matanggal yung makapal na kalawang na kumapit. Tandaan nyo mga boss, yung kalawang lang ang tatanggalin nyo at kung may mga kaunting gas-gas, pwede nyo yung gawin. Pero wag yung masyadong pakintabin, pwedeng mawala sa balance itong rotor disc at hindi maganda yung lapat ng brake pad, magiging sanhi ng pagwigil kapag nagpreno ka. Kung mapapansin nyo, magaan lang ang hawak ko sa liha. Hindi masyadong nakadiin niya na pwedeng magasgas itong rotor disc. Kaya dapat kung gagawin nyo ito, maging maingat kayo. Tinamawa ka mo ngayon. Oo nga, no. Tanggal na, di ba? Ganun-ganun. O, di ba? Ganun-ganun. Yung guhit-guhit, di ba? Nakita nyo mga boss, di ba? Okay na yan kay customer. Kaya ang susunod kong gagawin dyan is lilinisan ko naman itong brake pad or gagamitan ko siya ng liha. Tatanggalin ko lang naman yung nangitim dito sa ibabaw ng brake pad. Nakita nyo naman pag medyo namuti na, o tama na yan. Yung isa naman, kita nyo yung isa niya, o di ba? Maitim siya, o. Medyo konting liha lang yan. Para kahit papano, pag nilagay mo itong brake pad, wala ka ng problema na pag-iisipan pa kung saan ang galing yung ingay. Pero kung sakaling meron pa rin siyang ingay, ang susunod kong gagawin dyan mga boss, pabibilhin ko na yan ng earphone. Magpatugtog na siya para di niya marinig yung ingay. Joke lang yon. At dahil okay na mga boss, nakita nyo naman kung paano ko inilagay itong brake pad. Nakaipit lang naman yan para hindi siya bumitaw dito sa brake caliper. Tapos itong isang brake pad niya, marami na akong video niyan kung paano nyo siya ilalagay. At pag okay na, nilagay mo na yung dalawang brake pad, ilagay mo na itong brake caliper. At kung nailapat nyo na itong brake caliper, pwede nyo nang ilagay itong dalawang sliding pin bolt niya. Lagyan nyo ng kaunting crosshair mga boss, bago nyo siya ilagay dito sa brake caliper holder nyo. Importante kasi mga boss na itong sliding pin mo, dapat naglalaro yan dito sa loob ng brake caliper holder. Para itong brake caliper mo, hindi siya stack up. Para pag tumapa ka ng brake pedal mo, ito naman brake caliper mo, gagalaw siya or aatras siya kapag nag-release ka ng brake pedal mo. After ko may ilagay itong dalawang sliding pin bolt dito sa brake caliper, gamit itong impact wrench ko, hihigpitan ko na ng mga boss number 14 yung socket wrench na ginamit ko dyan. At dahil okay na, 2-0 na. Dito naman ako ngayon sa problem number 3. Nakita nyo mga boss, grabe yung luwag ng gulong. Iba talaga pag alagang PMS. Ito na yung pinanggagalingan kaya yung brake pedal niya lumulubog. Malamang manipis na yung brake shoe nito. O kaya kulang lang ito sa adjustment. Kaya lang nagawa na daw ito Posible namang hindi in-adjust. Buksan ko na para masilayan. Tanggalin ko itong brake drum niya. At kung makikita nyo itong brake drum niya, grabe ang dumi niyan. Linisan ko muna yan gamit itong paintbrush ko. Pag okay na, dito naman ako sa brake shoe. Yun lang, itong isang brake shoe, manipis na. Kayo na humatol mga boss kung ginawa ba ito o hindi. Pangalawa, matagal na itong brake shoe at medyo matigas na siya na pwedeng ma-damage naman itong brake drum niya. Kaya recommended na ito for replacement. Sa pagpalit ng brake shoe mga boss, nakita nyo naman tinanggal ko na yung isang return spring niya dito sa baba. Ito naman ngayon yung hold-on pin, hold-on spring, tsaka yung hold-on cap niya dito sa brake shoe. At dito naman sa kabilang side, ganun din. Gamit yung plier, idiin nyo lang yung hold-on cap tapos pihitin nyo para matanggal nyo itong set ng hold-on pin nyo dito sa brake shoe. Mamaya ipakita ko sa inyo kung paano mga boss Tanggalin ko muna itong hold-on pin dito sa brake shoe, ayan. Tapos iangat nyo itong brake shoe dito sa anchor niya. Kabilaan yan mga boss ng brake shoe iangat nyo. Tapos gumamit ka na ngayon ng flat screw para dito sa brake adjuster niya. Isagad mo yan para itong brake shoe niya is lumuwag. Nang sa ganon, madali mo siyang mailulusot dito sa hub bearing mo. Pag natanggal mo na itong brake shoe mga boss, dito ka naman sa parking brake lever mo. Meron niyang e-clip, yung circlip kung tawagin. Ayan, itulak mo lang yan. Yan yung e-clip. Yan. Tanggal na siya mga boss, di ba? Ngayon, pwede mo nang ihiwalay itong parking brake lever mo dito sa brake shoe. At syempre naman, bago mo ilagay yung bagong brake shoe, pasadahan mo muna ng kaunti para malinisan itong back plate mo. Siyempre naman, gamit ko ulit itong paintbrush ko. Tatanggalin ko yung kalawang yan, pati yung alikabok na kumapit. Tapos gagamitan ko yan ng brake cleaner para mas masaya. Pero kung kulang naman kayo sa budget mga boss, hindi ko naman nire-recommend yung paggamit ng brake cleaner. Pwede nyo rin yung gamitan ng hangin o kaya gamitan nyo ng tubig na may sabon. Sabunin nyo siya tapos banlawan nyo maigi. Ganun, pwede rin yun. Dahil kahit anong klaseng mamahalin pagamitin yung palinis dyan, kung hindi ka naman talaga marunong gumawa, wala rin Kahit nadalhin mo pa sa pinakamagandang pagawaan, pinakasikat na pagawaan, tapos wala namang malasakit yung gagawa, wala rin. Alam ko naman mga boss na marami pa rin matinong mekaniko. Kaya lang, natapat lang ito kay Boylet pa. Tama na, ikabit ko na itong brake shoe mga boss. Sa paglagay ng brake shoe mga boss, same procedure. Kaya huwag kayong malilito. Pag nailagay mo na itong brake shoe dito sa parking lever, ilagay mo na itong circle clip niya dito sa parking lever.
Gamit ka ng flat screw, itulak mo yan para mag-lock siya dito sa brake shoe. At pag okay na, pwede mo na siyang ibalik dito sa dati niyang position. Siguraduhin mo lang bawat dulo ng brake shoe mo nakatapat dito sa piston at dito sa anchor niya. Ayan kasi yung pinaka-guide niyan. Tapos ilagay mo na itong hold-on pin niya. Tapos itong hold-on spring, tsaka yung hold-on cap. Tsaka ka ngayon gagamit ng plier. Ipitin mo yung hold-on cap tapos itulak mo pababa. Tsaka mo ngayon pihitin pa kanan o kaya pa kaliwa para mag-lock dito sa hold-on pin niya. Para itong brake shoe, hindi siya gagalaw-galaw. Tsaka ako isunod sa ilalagay itong isa pang brake shoe. Siyempre, ito na yung sinasabi ko sa inyo kung paano ilagay yan. Halimbawa, ito yung hold-on pin, hold-on cap, hold-on spring. Ayan siya, di ba? Nakalak ngayon siyang ganon. Itutulak nyo ng plier nyo itong hold-on cap pababa. Ayan, bababa, di ba? Tsaka nyo pihitin para lumusot siya sa hold-on pin. O, di ba? Lumusot na siya. Ganun lang yung gagawin nyo mga boss. Ilagay ko na ngayon itong hold-on pin dito sa brake shoe. Pero, ito muna unahin ko mga boss. Yung return spring niya dito sa ibabaw ng adjuster lever. Ang diskarte ko dyan, ikakalawit ko na itong dalawang brake shoe dito sa return spring. Tapos, banatin nyo lang yan mga boss. Hindi naman ganun katigas yung return spring niya. Nakita nyo diba o kung paano ko ginagawa. Tsaka nyo ilagay yung adjuster lever niya. Maliit lang naman kasi itong brake shoe niya. Pati yung mga return spring niya hindi naman siya ganun katitigas. Kaya huwag kayong mag-alala. Dahil kayang-kaya nyong gawin ito. Pag okay na, pwede nyo nang ilagay itong hold-on spring at saka itong hold-on cap. Gamit ka ng plier, gaya ng tinuro ko sa inyo, ipitin nyo itong hold-on cap nya, at saka nyo idiin pababa ng plier nyo itong hold-on cap, saka nyo pihitin para mag-lock dito sa hold-on pin. O di ba nakita nyo, okay na siya. Dito naman sa baba ng brake shoe, meron ka rin dyang ilalagay na return spring. Gagamit ka dyan ng manipis na flat screw para mailagay mo itong return spring nya dito sa brake shoe. Pag okay na, dito sa brake adjuster lever, meron niyang maliit na return spring. Ilagay nyo rin yan mga boss. Ayan yung nilalagay ko. Mas mainam kasi mga boss, meron kayong manipis na flat screw. Pag naglalagay kayo ng mga spring, mas madaling ikabit. Tignan nyo, saglit lang oh. Pag okay na, gamit ka ng flat screw. Mag-adjust ka na dito sa brake adjuster mo. Pag nag-adjust kayo mga boss, dapat nagpi-freewheeling pa rin yung brake drum. Huwag masyadong kapit. Pag naisalpak mo itong brake drum, pakiramdaman mo, ikutin mo. Dapat medyo may kapit ng kaunting-kaunti lang. O yan, katulad ng ginagawa ko. Di ba may kaunting kapit sa brake shoe? Okay yan mga boss. Ayan yung pinakamagandang adjustment para sa akin. Kasi pag inilagay ko itong gulong mga boss, medyo pipihit na yan. Kung dyan sa brake drum, habang pinipihit ko, medyo kapit siya. Pag nilagay mo na itong gulong, freewheeling na yan. O, papatunayan ko sa inyo yan. O, ikutin ko itong gulong. O, diba? Totoo naman sinabi ko, freewheeling na siya. Take note mga boss ha. Parehas dito sa likuran or both side, pinalitan ko yan ng brake shoe. O, i-check ko na ngayon itong handbrake niya. Pa-check ko si kay customer. Baba mo. Bumaba na siya. Oo. Kumapit na, ramdam mo na yung kapit. Oo, di ba? Dahil okay na, si customer na patuling ko sa tatlong problema niya dito sa kanyang sasakyan. Kung nasolve ko ba? Ano, smooth na? Opo. Tsaka ano, ito, tinan mo. Sige. Ito yun o. Gaganyan mo na yun. Bago gumalo. Tinan mo, isang tapak lang. Ayun, isang tapak lang. Yung accelerator nyo. Yun. Oo, ano. May usad na siya. May usad na. Yun yung tinatawagan pa lang kita sir. Ang sabi niya, ang sabi ko diba, sabi ko sir kasi parang sinasakal. Kasi sa coastal ako dumadaan sir, expressway yun. Tapos parang ang hirap niya, tagal bago nakarekta na, hirap pa rin yung marangkada. Oo. Ngayon, ito na, ito na mo. Ayan o. May diretso pa tayo. Ayan o. Ano, hatak na siya kaagad? Hatak na. Ganun pa lang yun, sir. Ha? Ganun pa lang yung tapak ko. Pero kanina ginaganon ko ni. Talagang pigil na pigil. Sabi ko sa, tsaka palang gaganon. Parang karerista. Ay, saan, sir? Kalawa kanan. Kanan. O, tingnan mo. Sige, gasan mo ngayon. Ayan o. Ayan na. Smooth na? Oo. Okay. Kanina, yan, ganyan yan, ganyan. O, tingnan mo. Ang smooth, diba? Ang bilis ko na. Anong ko kasi? Asa lang. Walang ibang gumagalaw nito, sir. Walang, ikaw pa lang ang nakahawak ng mekaniko lang, yung mekaniko lang na sa labas. Ikaw pa lang. Ikaw naka-virgin nito, sir. Ay, sir eh. Dito na sir, pwede naman. Okay, pwede na tayo dyan. At kasi dati, hirap kasi itong tumakbo pag ginasan eh. Ngayon, okay na oh. Ang tulin niya na oh. Dati pigil ang takbo eh, di ba? Sakal. Okay na sir? Okay na? Okay na po.
Muli mga boss, maraming salamat sa panonood.